Mateo 26. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Caiphas, at sila'y nangagsanggunyan upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan." Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Tatapwat nang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila na nangagsasabi, "Ano ang layon ng pag-aaksayang ito, sapagkat ito'y naipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha." Tatapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo binabagabag ang babae, sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa? Sapagkat laging nga sa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya." Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Anong ibig ninyong ibigay sa akin, at siya'y ibibigay ko sa inyo." At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsipagsabing, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit ng aking panahon sa iyong bahay, magpapaskwa ako pati ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nangamanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako baga, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idinampot ang kamay sa pinggan ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aban ni yaong taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dinampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat itong aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus,
kayong lahat ay mangagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa sa kawan. Datapwat pagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay mangagdaramdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay kakaila mo akong makaitlog. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y pumaroon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang namanglaw at nanglumong totoo. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya nagpatirapat na nalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, ano, hindi kayo maaaring mangakipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na tapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog, sapagkat bibigatan ang kanilang mga mata. At muli niyang silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Nang magkagayoy, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at magpahinga, narito malapit na ang oras at ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito malapit na ang nagkakanulo sa akin. At samantalang nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. At nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya. At pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, Rabi, at siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. At narito ang isa sa mga kasama ni Jesus ay inunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 na mga anghel. Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari? Sa oras na yaon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo'y bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghangpas upang dakpin ako. Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Caifás, na dooy nangagkakapisan ang mga eskriba at matatanda.
Datapwat si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote at siya'y pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulo ng saserdote nga at ang buong Sanedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiharap na mga saksing bulaan, ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa. At nangagsabi, sinabi ng taong ito, maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanumpa alang-alang sa Diyos na buhay na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayunmay sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong na sa mga alapaap ng langit. Nang magkagayoy, hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan. Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narito ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Nang magkagayoy, niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinampal siya ng mga iba na nangagsasabi, hulaan mo sa amin, ikaw Kristo, sino nga ang sa iyo'y bumubugbog? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanyang isang alilang babae na nagsasabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galileang si Jesus. Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, ang taong ito ay kasama na rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailang may sumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nangakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayoy, pasimula siyang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang tao at pagdakay tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok ay kakaila mo akong makaitlo, at siya'y lumabas at nananangis na mainam.